Kabanata 1906. Ang mga makapangyarihang lalaki sa itim na kasuotan ay sumabog sa kay Harvey sa pag-atake. Isang kahihiyan na ipinadala sa kanila ni Harvey ang bawat isa na lumilipad na may isang malakas na sipa bago pa nila magawa ang kanilang pag-atake. Hindi sa hinuhusgahan kita, pero ang taong iyon ay hindi matatalo. Harvey, bastard ka, papatayin kita. Kinuha ni Lenny ang isang baril at naglalayong etama kay Harvey habang hinayla niya ang gatilyo. Sumigaw si Kate, "Harvey, tingnan mo." Bang! Hindi man lang binayaran ni Harvey si Lenny ang tagapamahala ng bulwagan. Sa isang solong sipa lamang, si Lenny ay ipinadala na lumilipad. Ang bala mula sa pagbaril ni Lenny ay tumama sa isa sa mga gwardya na nakatayo sa gilid. Pagkatapos nito, dalawa pang lalaki ang ipinadala sa pag-ikot sa lupa. Ito ba ang maaaring mag-alok ng pamilya ng Mordo? Hindi nakakagulat na maaari ka lamang manatili bilang ika-10 pamilya sa mga ranggo. Walang emosyon sa mukha ni Harvey, ngunit ang kanyang mga salita ay maliwanag na walang respeto. Tulad ng inaasahan mula sa ika-6 na prinsipe ng Mordo. Hindi mo ako na sorpresa. Si Lucas at ang iba pa ay mukhang lubos na kakilakilabot. Ipinagmamalaki ni Lucas ang katotohanan na nakalista siya bilang isa sa 6 na prinsipe ng Mordo. Kinakatawan niya ang isa sa mga pinakanakagaganyak na tao sa itaas na bilog sa lipunan ng Mordo. Sa kabila ng kung gaano siya katiwala, mayroon siyang pag-uudyok na habulin si Harvey hanggang sa mamatay pagkatapos. Hindi siya iginagalang ni Harvey. "Papatayin kita." Tumayo si Lucas, sumabog sa galit. "Mayabang ka." Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga paa mismo sa kay Harvey. Ngunit bago lumapag ang kanyang sipa, sumulong na si Harvey at lumitaw sa tabi mismo ni Lucas. Nagyelo si Lucas. Sakto habang siya ay gagawa ng isa pang hakbang, hinawakan ni Harvey ang kanyang leeg at hinampas ang kanyang ulo sa isang haligi ng Roma na galit na galit. Kahit na si Lucas ay maaaring isaalang-alang bilang isang dalubhasa sa pakikipaglaban, ang kanyang pakikibaka ay walang kabuluhan. Mayroong malakas na putok, at ang ulo ni Lucas ay sumabog sa haligi. Pinakawalan ni Lucas ang isang ungol, na dumudugo ang buong ulo niya. "Bastard ka!" Ang magandang mukha ni Macy ay naging malamig na parang yelo. Sa susunod na sandali, malakas siyang bumulalas. "Kukunin ko ang iyong buhay para ilagay ang iyong mga kamay sa prinsipe." Ikinilos ni Macy ang kanyang katawan at sumugod mismo sa kay Harvey. Gayunman, si Harvey ay nanatiling walang ekspresyon at simpleng isinubo ang kanyang likurang palad. Sampal. Agad na ipinadala si Macy na lumilipad. Bumagsak siya sa sahig, halos hindi na makatayo pagkatapos ng suntok. Nagkaroon ng isang maliwanag na pulang palad na nakamarka sa kanyang maputlang mukha. Ang mga kalalakihan na nababagay sa lahat ay nagyelo sa tanawin. Hindi nila inaasahan na talagang ang lalaking ito ay nakakatakot dito. Kahit na ang personal na bodyguard ni Lucas ay ipinadala na lumilipad na may isang solong sampal lamang. Pinakawalan ni Kate ang isang mahabang buntong hininga kapag tumingin siya kay Harvey. Ito ay isang tunay na lalaki. Hindi rin maihambing ni Lucas ang kanyang sarili kay Harvey. Tumingin si Harvey kay Kate, na tila pababa, habang siya ay abala sa pagsasakal kay Lucas. "Kate, okay ka lang ba?" Tumayo si Kate, tinitiis ang sakit. "Ayos lang ako. Nasaan si Brennan?" Hindi pinayagan ng pamilya Walker si Senior, kaya natatakot ako na hindi niya alam ang tungkol dito. Tahimik na sinabi ni Kate. Tumango si Harvey, pagkatapos ay naghatid ng mensahe kay Brennan bago siya nagpatuloy sa pagsulyap kay Lucas. "Pakawalan mo ang prinsipe, bastard. Hinahanap mo ang iyong kamatayan." Ang mga kalalakihan sa itim na kasuotan ay mabilis na bumalik sa kanilang katinuan. Ang bawat isa sa kanila ay hinayla ang kanilang mga armas at itinuro ang mga dulo ng baril mismo sa kay Harvey. Ang hangin ay panahunan. Ang isang away ay maaaring magsimula anumang sandali. Bitawan mo ang prinsipe at maaari pa rin tayong bumalik, Harvey. Kung ayaw mo, mamamatay ka ng walang libing.
Hindi pinansin ni Macy ang pagkasampal sa kanyang mukha at hinayla ang kanyang sariling armas, na pinuntirya ito mismo sa kay Harvey. Sampal. Binigyan ni Harvey si Lucas ng sampal sa buong mukha, pagkatapos ay gumamit ng kaunting puwersa upang mabulabog si Lucas. Halos 100 mga baril ang naglalayong ngayon patungo sa kay Harvey, ngunit tahimik siyang nakatayo doon. Nais nyo bang makita kung ang inyong mga baril ay mas mabilis kaysa sa aking kamay? Gumamit si Harvey ng kaunting puwersa upang mas mabulabog si Lucas kaysa sa dati. Ang mukha ni Lucas ay nawala ang lahat ng kulay nito, agad na namamaga at mapula. May mga pulang ugat na lumitaw sa kanyang mga mata, na mukhang malapit ng pumutok sa kanilang mga saksakan. Si Macy at ang iba pa ay natakot nang walang malay sa tanawin. Nais nilang kunin ang katawan ni Harvey, ngunit natatakot sila na mahuli si Lucas sa apoy. Nagmadali si Brennan patungo sa eksena sa sandaling nakuha niya ang mensahe. May hawak din siyang armas nang sumugod siya upang protektahan si Kate. Ibaba ang iyong mga armas, iniutos ni Harvey. Lahat tayo ay maaaring magtapos ng masama kung hindi ko sinasadyang mabulabog ang inyong prinsipe hanggang kamatayan. Kalmado ang mga sinabi ni Harvey, ngunit malinaw ang kanyang pagpatay. Si Macy at ang iba pa ay may hawak na mga baril, ngunit natakot sila na sasaktan nila ang kanilang prinsipe at hindi gumawa ng anumang hakbang pasulong. Sa wakas ay bumalik si Lucas sa kanyang katinuan matapos na maging tulala ng matagal. Isang malamig na ngiti ang tumungo sa kanyang mga labi tulad ng sinabi niya, "Ikaw si Harvey York. Ano sa tingin mo? Mayroon kang mga bayag, bata. Hindi lamang na ako ang pinag-usapan, kahit na hindi mo iginagalang ang pamilya Jean sa publiko. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan?" Sinulyapan ni Lucas si Harvey, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagkasuklam. "Patayin mo ako ngayon kung kaya mo. Kung hindi, tatapusin ko ang iyong buong pamilya." Umiling-iling si Harvey, pagkatapos ay mahigpit na pinisil ang kaliwang kamay ni Lucas. Basagin. Malamig ang mukha niya. Mayroong malakas na pagkabasag, at ang kamay ni Lucas ay ganap na nasira. Isang napakatinding sakit ang nararamdaman ni Lucas, kaya't naghihirap na halos mawala siya dahil dito. Siya pa rin ang kilalang character, bagaman hindi siya sumigaw, at sa halip ay nakangiting galit. "Harvey York, alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan para sa paggamot sa akin tulad nito?" Sampal. Pinalo ni Harvey ang kanyang likurang palad sa mukha ni Lucas. "Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang mga kahihinatnan?" Sampal. "Nais mong patayin ang aking buong pamilya. Nararapat ka ba?" Sampal. "Sa aking paningin, ikaw ay isang prinsipe lamang na walang wastong label. Alam mo ba kung sino ako? Nang ahas ka bang bantaan ako, bago mo pa makuha ang aking pagkakakilanlan? Pumunta at tanungin ang iyong ama at tingnan kung siya ay maglakas loob na kahit na maglagay ng isang daliri sa akin." Pinagpalit ni Harvey ang kanyang palad laban kay Lucas na mukha ng 100 higit pang beses. Di nagtagal, ang mukha ni Lucas ay naging namamaga bilang isang baboy. Matapos ang paggastos ng mahabang panahon na masampal si Lucas, malamig na bulalas ni Harvey, "Kung ayaw mong mamatay, sabihin sa iba na umatras." Si Macy at ang iba pa ay nakaramdam ng sama ng loob sa tanawin. May tiwala sila na maaari nilang wakasan ang buhay ni Harvey, ngunit maaari lamang silang manood habang pinahirapan niya ang kanilang Panginoon. "Bastard ka! Sino ka sa palagay mo? May lakas loob ka bang bantaan ako?" Si Lucas ay kumukulo sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos. Natatakot siya na papatayin talaga siya ni Harvey. "Sino ka, bata? Isang prinsipe, o isang batang master? Sa palagay mo ba ay makakaalis ka rito na hindi nasaktan pagkatapos ng paggamot sa prinsipe ng ganyan?" Ang ekspresyon ni Macy ay nawala ang lahat ng kulay ng kanyang mukha. Ang masamang hangarin ay tumatakbo sa kanya. "Mayroon kaming mga 30 baril na nakaturo mismo sa iyo. Ilan sa amin ang maaari mong mapatamba?
Nagsama ka pa ng isang angkla na kasama mo. Sa palagay mo ba ay makukuha mo si Kate dito ng buhay? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon, huli na para sa iyo na lumuhad sa paghingi ng tawad. Sampal. Sinampal muli ni Harvey ang mukha ni Lucas at dumura, subukan ang pagtatahol ng isa pang beses. Sa tuwing magbubuga ka ng walang kaparirikan, sasaktan ko ang iyong Panginoon. Makikita natin kung mas mahusay ang iyong pagtatahol kaysa sa aking pagsampal kung nais mo. Si Missy ay kinagat ang kanyang mga ngipin sa galit. Nais niyang balatan ng buhay si Harvey ng napakasama, ngunit hindi niya ito sinabi pa. Masasabi niya na ang tao sa harap niya ay isang walang awa. Kung lalabas siya lahat, tanging ang Diyos lamang ang makakaalam ng mga bagay na maaaring mangyari. Kate, mauna na kayong dalawa. Hintayin mo ako sa villa. Sinulyapan ni Harvey sina Kate at Brennan. Nanginginig si Kate at tahimik na sumagot, "Hindi, Harvey. Ano ang mangyayari sa iyo dito pag ako ay umalis?" Ngumiti si Harvey. "Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Hindi ko magagawa ang marami dito, kung nandito kayo. Maaaring hindi tayo makaalis kung mangyari iyon." Bago pa man may masabi si Kate, binaril na ni Harvey si Brennan. Naiintindihan ni Brennan, at pagkatapos ay nagsimulang kaladkarin si Kate sa pamamagitan ng lakas. Maraming mga lalaki sa itim na kasuotan ang humarang sa kanilang landas, na walang balak na paalisan si Kate. Sampal, paalisan niyo si Kate, naririnig niyo ba ako? Sinampal muli ni Harvey si Lucas. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Nagpakita si Lucas ng isang masamang ekspresyon. Pinakawalan niya ang isang buntong hininga bago niya ibigay ang utos. Gumawa ng paraan para makaalis sila. Naturally, kailangang sumuko si Lucas laban sa pangangibabaw ni Harvey. Hinawakan ni Missy ang kanyang mga ngipin at dahan daw ang lumayo. Sa sandaling kumilos siya, mabilis niyang ipinadala ang mga kalalakihan sa isang sinyas ng kanyang hitsura. Whoosh! Habang pinuprotektahan pa rin ni Brennan si Kate, dalawang lalaki sa itim na kasuotan ang sumugod sa kanila. Bang! Hinawakan ni Harvey ang ulo ni Lucas at hinampas ito muli sa haligi. Sa oras na ito, gumamit siya ng mas maraming puwersa kaysa sa dati, halos mabasag ang ulo ni Lucas. Huminto ang dalawang lalaki na sumugod kay Kate sa kanilang sarili. Hindi sila nang ahas na gumalaw ng madali, hindi nila nais na sumugal sa buhay ni Lucas. Hindi man lang nag-abala si Harvey na sabihin ng kahit ano. Ipinadala niya kay Missy ang isang mapaglarong hitsura ng isang mas mahirap na pagsakal kay Lucas. Nais niyang malaman ang desisyon na gagawin ng babaeng ito. Nang makita na ang mahigpit na pagkakahawak ng mga kamay ni Harvey ay nagiging mas matindi, kasama ang lumalagong mukha ni Lucas kaysa dati, nagbago ang ekspresyon ni Missy. Sumigaw siya, hayaan ang dalawang iyan. Nag-atubili ang mga kalalakihan. Di nagtagal, wala na sina Kate at Brennan. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang pagkakahawak at sinabi ng mahinahon, walang mga ahas na habulin sila. Ang inyong Panginoon ay makakakuha muli ang kanyang ulo na mahampas sa tuwing may sumunod sa kanila. Kung ang dalawa ay sumunod sa kanila, kukunin niya ng 2 beses na mahampas ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung gaano karaming beses ang maaari niyang hawakan. Bakit hindi natin ito susubukan? Patuloy na nanggigil si Missy sa kanyang mga ngipin habang siya ay sumulyap na galit sa kay Harvey, wala nang ibang magawa. Ang mga tunog ng isang makina ng kotse ay nagmula sa parking sa lalong madaling panahon. Ligtas na inalis ni Brennan si Kate. Pinakawalan na namin sila, Harvey. Hindi mo ba dapat hayaang umalis din ang prinsipe? Ang malamig na tingin ni Missy ay lumipat muli kay Harvey. Sa paningin ng lahat, natural na wala sa sitwasyon si Harvey. Kahit na kontrolado niya ang buhay at kamatayan ni Lucas, ano ang magagawa niya? Kahit na may mga pakpak si Harvey, hindi niya maiiwasan ang lugar na ito. Walang pakialam si Harvey. Mahinahon niyang sinabi, syempre papayagan ko siya. Ngunit hindi ngayon ang oras. Hindi bababasa, hanggang sa matitiyak ko ang kaligtasan ni Kate. Hey!
Laban sa mahinahon at mapayapang pagkatao ni Harvey, sumigaw si Lucas sa kanyang lalamunan. Nakuha mo na ang jackpot, kaya ano pa ang gusto mo? Kung talagang nakakuha ka ng aking mga nerbiyos, hindi ko iniisip na mamatay ka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Nais mo bang tapusin na mamatay na magkasama? Inabot ni Harvey York ang kanyang kamay at tinapik ang mukha ni Lucas Jean na may nakakaintriga. Sa iyong mga mata, ikaw ay tulad ng porselana, maayos at mahalaga, at ang isang katulad ko ay tulad ng isang palayok, marumi at mababa. Bakit gusto mong mamatay kasama ko? Wala ka ba sa iyong isip? Sumimangot si Lucas at sinabi, kung gayon, ano ang gusto mo? Hindi ka rin magkakaroon ng pagkakataon na ikinalulungkot mo kung galit ka sa akin. Tumayo si Lenny Thompson at sumigaw mula sa hindi masyadong malayo, Harvey, may ilang mga tao na hindi mo kayang bayaran na masaktan. Huwag ka ring magsimulang ihambing kay Prinsipe Jean kasama ng mga gusto ni Brian Hawk. Kung nasaktan mo ang prinsipe, hindi ka makakabayad sa iyong buhay. Sampal. Sinampal siya ulit ni Harvey. Gumamit siya ng sapat na puwersa at agad na kumatok sa isa sa mga ngipin ni Lucas sa oras na ito. Tingnan mo ito. Hindi ba ang iyong subordinate ay hindi masunurin? Nabanggit ko na ito kanina. Kung muli silang magbubuga ng walang kaparirikan, sasampalin kita, at ngayon mayroon pa ring 5 sampal na naiwan. Si Harvey ay naningkit ang kanyang mga mata at nagsimulang sampalin siya ng kanyang sariling bilis. Sampal, 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 sampal. Matapos ang 5 sampal na iyon, halos iwaksi ni Lucas ang lahat ng kanyang mga ngipin. Ang eksenang ito ay ginawa si Macy Howard at ang iba pa na lubos na natakot. Marami pa silang banta na sasabihin. Gayunpaman, matapat silang hindi nang ahas kahit na palayain ang isang pagsilip sa sandaling ito. Kita nyo, hindi ba ang buong lugar ay tahimik ngayon? Itinaas ni Harvey si Lucas na nanghihina at namamaga ang mukha. Siya ay tumawa. Ngayon na ang pagdadaldal ng iyong mga subordinate ay nawala. Maaari ba tayong magkaroon ng isang tunay na pakikipagkwentuhan? Si Lucas ay bumulwak ang isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at nakuha niya muli ang kanyang pag-iingat pagkatapos ng ilang sandali. Harvey, anuman ang mga salungatan sa pagitan mo at sa akin, mayroong isang bagay na dapat kong aminin, at iyon ay ikaw ay napakabihasa at matapang. Hindi bababasa, ikaw ang pinakakakilakilabot na kalaban na nakilala ko pagkatapos ng maraming taon. Dapat mong pakiramdaman na pinarangalan. Bagaman ang lahat ng ito ay dahil sa aking sariling kawalang ingat, walang pagtanggi na malakas ka talaga. Gayun din, narinig ko na mabilis mong nalutas at mahusay na tinulungan si Kate Walker na masecure ang kanyang posisyon sa Walker Corporation. Ang ganitong mga kasanayan at mga laro sa isip ay mahirap dumaan. Kahit na nasa Mordo, isang lugar na may maraming mga talento, bihirang makahanap ng isang katulad mo. Ngumiti si Harvey at sinabi, salamat sa iyong papuri, Prinsipe Jean. Ngunit ang iyong biglaang papuri ay nakakaramdam sa akin ng isang maliit na nakakatakot. Huwag sabihin sa akin na sinusubukan mong manalo sa akin ngayon. Oo. Ikaw ay napakatalino. Ganap na nabawi ni Lucas ang kanyang pag-iingat. Ang isang taong katulad mo ay tiyak na kwalipikado na pumasok sa itaas na bilog ng Mordo. Siyempre, kakailanganin mo ng isang mahusay na platform at sapat na lakas. Kung hindi man, kung magaling ka lang sa pakikipaglaban, ikaw ay magiging isang gangster lamang para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kahit na si Kate ay mula sa isang mayamang pamilya, ang pamilya Walker ay hindi isang malaking pakikitungo sa Mordo. Hindi mahalaga kung paano siya nagpupumilit, kahit gaano siya kamay kakayahan, ang kanyang trabaho bilang isang anak na babae ay ikakasal. Ang kayamanan ng pamilya Walker ay walang kinalaman sa kanya. Bukod dito,
ang pagpapalam sa kanya na pakasalan ako ay una na bahagi ng aking pakikipagtulungan kay Justin Walker. Ito ay dahil sa ganitong paraan maaari kong ilabas lahat upang suportahan siya na tumaas sa ranggo sa sangay ng lungmen. Kaya, Harvey, huwag maging bobo. Ang pagkakasala sa pamilyang Walker, sa pamilyang Jean, at ang lungmen para sa isang babae. Sa palagay mo ba ay sulit ito? Para lamang sa isang babae, mahirap para sa iyo na mabuhay sa Mordo o kahit na sa buong mahusay na bansa sa hinaharap. Sa palagay mo ba sulit ito? Tumayo siya ng diretsyo matapos paalalahanan siya ni Lucas at dahan daw ang sumagot, ikaw ay isang taong intelihent. Dapat mong maunawaan na ang mga kababaihan ay darating at aalis. Kung mayroon kang katayuan at kapangyarihan sa hinaharap, magkakaroon ka ng maraming kababaihan. Kabanata 1910. Ngumiti si Harvey York. Well, sa kasong iyon, puputulan mo ba ako, Prince Jean? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano mo ako ma-recruit? Ano ang gusto mong ihandog sa akin? Tumawa si Lucas Jean at sinabi, diretso ka. Hinahangaan ko ang isang katulad mo. Kahit na natamaan mo na ang napakaraming mga kapatid ko ngayon at kahit na napahiya ako. Ngunit, naiisip ko pa rin ikaw. Hanggat lumuhad ka at sumuko sa akin ngayon at maging subordinate ko mula ngayon, masisiguro ko sa iyo ang katayuan na mayroon si Denzel Washington habang kasama niya ako. Ikaw ang magiging numero 1 kung alagad hanggat lumuhad ka. At ang pagmamayari ng Paramount ay mahuhulog din sa iyong mga kamay. Ito ay isang napakalaking bagay. Paano ang tungkol sa kondisyong ito? Ngumiti si Harvey at sumagot ng walang pakialam, mabuti ang kondisyon. Kahit na higit pa, talagang hinahangaan ko ang iyong pagtanggap sa paggawa ng mga naturang kondisyon habang nakaharap sa isang kalaban. Sa kasamaang palad, hindi ko ito matatanggap. Sumimangot si Lucas at nagtanong, bakit? Inabot ni Harvey ang kanyang kamay, at gaanong tinapik si Lucas sa mukha, at ipinaliwanag ng hindi sinasadya, bakit, nagtanong ka? Kapag kumilos ka laban sa akin, hindi ka ba pupunta at mag-imbestiga tungkol sa aking tunay na pagkakakilanlan, Prince Jean? Dahil hindi mo pa nalaman ang aking totoong pagkakakilanlan, bakit hindi mo ako pinahihintulutan na sabihin sa iyo ng personal? Paano ito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lucas. Siya ay tinitigan ng mabuti si Harvey at pagkatapos ay dahan daw ang sinabi pagkatapos ng ilang sandali, sino ang impyerno? Naningkit si Harvey at sinabi ng walang pakialam, ako si Harvey. Walang duda tungkol dito, ngunit mayroon pa akong ibang pagkakakilanlan. Halimbawa, ako ang live-in son-in-law ng pamilyang Zimmer. Halimbawa, ako ang CEO ng Sky Corporation. Isa pang halimbawa, tinawag din nila akong Prince York sa Buckwood. Boom! Agad na nagbago ang kapaligiran ng buong bulwagan sa sandaling sinabi ni Harvey ang mga salitang iyon. Ang ekspresyon ni Lucas ay nagbago din ng malaki, mula sa mapagmataas at walang malasakit mula sa simula upang makumplito ang kakilakilabot. Ang mga ekspresyon ni Macy Howard, Lenny Thompson, at iba pa ay nagbago din. Ang mga baril sa kanilang mga kamay ay nakataas muli, na tumuturo patungo sa direksyon kung nasaan si Harvey. Para bang nahaharap sila sa isang malaking kaaway ngayon. Tila, hindi nila naisip na ang pagkakaroon ni Harvey ng gayong pagkakakilanlan. Prince York ng Southlight. Ang mga tinalakay bilang prinsipe, wala sa kanila ang mga simpleng karakter. Ilang beses nang nagbago ang kutis ni Lucas. Pagkatapos, nakakuha siya muli ng kaunting katahimikan. Ikaw, ito ay sa iyo lahat. Ikaw ang nagpatalo kina Matthew Flynn at Quinton York sa Buckwood. Dahil din sa iyo na si Mei Lee ay naging bagong kinatawan ng Star Stable. Hindi man banggitin, nawalan din ako ng daan-daang milyon sa Buckwood dahil sa iyo. Ngumiti si Harvey at sinabi, tila mayroon kang isang mahusay na memorya. Naaalala mo pa rin na lumahok ka rin sa laro sa Buckwood sa araw na iyon. Sumimangot si Lucas at sinubukan ang pangangatuwiran,
prinsipe, kung tungkol sa insidente sa araw na iyon, bibigyan kita ng paliwanag. Pareho tayong kagalang-galang na tao. Bakit tayo mag-abala sa paggawa ng mga bagay na komplikado? Sa wakas ay napagtanto ni Lucas na ang pagkakakilanlan ni Harvey ay naaayon sa kanya, marahil kahit na mas mataas kaysa sa kanya. Walang punto sa pagbibigay ng mga benepisyo at pagyuko sa kanila habang nakaharap sa gayong tao. Gayunpaman, mayroon din silang panuntunan sa kanilang bilog, at iyon ay hindi nila pinangangalagaan ang buhay ng mga taong mas mababa. Tulad ng para sa kanila, ang mga taong mas mataas na ranggo, hindi nila madaling pahihirapan. Sa makatuwid, pinakawalan ni Lucas ang isang buntong hininga sa sandaling ito. Walang pakialam si Harvey. Lucas, hindi mo ba muna tinanong ang iyong sarili bago sabihin ang lahat? Halimbawa, nararapat kang mamatay.